Isa itong panawagan na muling magtayo ng mga pamayanan sa loob ng Gaza ngayong araw. Isang demonstrasyon na tinatawag na March of the Thousands ang nadaganap sa katimugang Israel malapit sa hangganan ng Gaza, kung saan nananawagan ang mga nagpoprotesta na muling itatag ang mga komunidad ng Israel sa Gaza Strip. Ngayong araw, idineklara ng IDF na saradong sonang militar ang ilang bahagi sa kahabaan ng hangganan na iyon bago ang demonstrasyon. Ilang matataas na miyembro ng koalisyon ang inaasahang dadalo sa rally na naglalagay ng pansin sa isang napaka-emosyonal at kontrobersyal na issue. May 100 araw na lang bago ang araw ng halalan sa ika-27 ng Oktubre. Para sa dagdag na impormasyon, kasama natin ngayon sa studio ang political analyst na si Gil Hoffman. Gil, 100 araw na lang bago ang eleksyon. Ito magiging unang halalan mula nung ika-7 ng Oktubre at isa sa maraming emosyonal na issue para sa bansa ay ang Gaza at ang posibilidad ng pagtatayo ng mga settlement sa loob ng Gaza. Alam natin na ito ay isang isyung lubhang madhahati-hati at matagal na itong issue sa loob ng mga dekada. Ikwento mo sa amin ang tungkol sa disengagement. Ikaw ay naroon noon at nagbabalita ng mga pangyayari at may papel ka ring ginampanan sa pagbabahagi ng impormasyon. Ano ang masasabi mo sa amin? Anong mga pananaw ang maaari mong ibahagi? Sige, una sa lahat, may mga ministro ng Likud na naroon sa event na yon. Sinusubukan nilang mapabuti ang kanilang tsansa na magtagumpay sa primaries. Pero alam nila ng lubos na si Netanyahu ang nagdedesisyon kung papayagan ng Israel na may kahit isang Hudyo na manirahan kahit sa pinakahilagang bahagi ng Gaza. At sa ngayon, sinasabi niya na tutol siya dito sa kasalukuyan. Interesanteng idinagdag niya ang sa kasalukuyan dahil maaari niyang desisyunang suportahan ito sa huling sandali kung sa tingin niya ay makakatulong ito sa politika niya. Mayroon pang 100 araw bago ang eleksyon, kaya mahaba pa ang panahon. Nakita ko mismo kung paano pabago-bago si Netanyahu sa isyong ito. Tulad ng sabi mo, nandun ako nang umalis kami sa Gaza, hindi bilang mamamahayag. Nasa unit ng tagapagsalita ng IDF ako bilang sundalo. Nagpapaliwanag sa mundo ng mga nangyayari. Ano, kailan, at saan. Nasa Knesset din ako nang inaprubahan nila ito. At pagkatapos, napanood ko si Netanyahu na bumuto pabor dito ng paulit-ulit, 6 na beses. Pagkatapos, nagbitiw siya bilang protesta, sa boto na siya rin ang sinuportahan. Nung in-interview ko siya nung 2015, sabi niya, kung di ka boboto ng Likud, magkakaroon ng disengagement. Kabalintunaan kasi ang Likud ang gumawa nito at siya mismo ay bumuto para dito. Yung video interview niya sa akin ay ginamit ng mga kalaban niya sa politika para ipakitang hindi siya palaging nagsasabi ng totoo. Sa totoo lang, ano ba talaga ang kinakailangan para muling maitatag ang mga settlement sa loob ng Gaza Strip, lalo na sa mga nangyari nitong mga nakaraang taon? Tulad ng sabi mo, nandun ka na nun pa, alam mo kung gaano ito kahalaga sa mga komunidad na dating naninirahan doon, malapit ito sa puso ng marami. Oo, masakit para sa mga lumaki doon na lisanin ng kanilang tahanan. 3 henerasyon na ang pinalaki nila roon. Benita, hindi ito seryoso. Nagpasa ang Israel ng mga batas para mapadali ang pag-alis mula sa Gaza. Para mapanatiling may isang Hudyo na permanenteng naninirahan sa kahit 1 pulgada ng Gaza, kailangan pang magpasa ng ibang batas. Binuwag ng Knesset ang sarili nito noong Biyernes ng umaga. Hindi ito mangyayari. Ano ang maaaring mangyari sa Likud, lalo na may ilang mahahalagang desisyon kamakailan? Anong nalalaman mo? Bumoto ang Likud ngayong araw para suportahan ang plano ni Netanyahu na bigyan siya ng wala akong pwesto, kabilang siya sa top 30. Isang kapangyarihang higit sa naranasan ng ibang leader ng Likud noon. At bukod pa dyan, nagdagdag pa sila ng isa pang probisyon na nagsasabing kung magkakaroon ng paglala sa kahit anong dahilan at hindi nila kayang gawin ang primary, pwedeng si Netanyahu na lang ang pumili ng listahan mag-isa. Ang mga miyembro ng Likud Law Committee na bumoto dito na posibleng aprubahan ng Central Committee sa Huwebes ay hindi rin alam kung magkakaroon ng digmaan tulad natin. Alam ni Netanyahu kung magkakaroon ng digmaan at siya ang nagtulak sa kanilang ipasa ang probisyong ito. May mga eksperto sa seguridad na nandito kanina. Mas marami silang alam kaysa sa atin, pero si Netanyahu pa rin ang mas nakakaalam sa posibleng gagawin ni Trump. At kung ako sila, iisipin ko na iyon ang ebidensyang nagpapakitang may kahina-hina rito. Anong pakahulugan mo riyan? Simple lang?
Si Netanyahu at si Trump ay malapit pa rin sa isa't isa kahit na may mga pagkakaiba sila. Ihanda mo na siguro ang bomb shelter mo pero hindi pa ngayon. Mag-enjoy ka muna sa bakasyon mo. Paglapit ng Likud primary, baka doon na. Sa madaling salita, inutusan na yon ni Defense Minister Yisrael Katz, ang hepe ng IDF, na tanggalin si Omri Ronen, isang miyembro ng Democrats Party at miyembro ng organisasyong Brothers in Arms mula sa anumang reserve duty. Napakabihira nito. Bakit kaya? Tumatakbo si Omri Ronen para sa pwesto sa Democratic Party na may primaries bukas. Ginamit ito ni Katz para palakasin ang sarili laban sa isang nananawagang huwag sundin ang mga utos. Kahit siya mismo ay bumuto para sa mga panukalang batas na pumapabor sa ultra-orthodox reserve orders na tumatanging sumunod sa utos ng serbisyo. Kaya nakatulong ito kay Ginoong Ronen sa primary na iyon bukas. Dapat maging interesante ang primary na iyon, Benita, saglit lang. Kung may mahalal na ekstremista, malaking tulong iyon kay Netanyahu. Dahil sa ngayon, ang sinasabi niya, buong araw ay sasama si Gadi Eisenkot kay Mansour Abbas. At kung masasabi niya na sasama rin siya sa mga ekstremistang tao sa kaliwa na nananawagan ng pagtanggi sa utos na maglingkod, o yung mga nagsilbing legal na kinatawan sa mga kasong laban sa Estado ng Israel. Ang pagtulong sa mga terorista ay maaring makabawas sa kredibilidad ni Eisenkot at makatulton kay Netanyahu sa eleksyon. Kaya mahalaga ang bukas. Mahalaga ang mga primary para maintindihan natin ang mga kaganapan. Maraming salamat, political analyst Gil Hoffman, sa pampunta sa studio. Ngayon, tututok tayo sa posibleng delikado at nakakailang na sitwasyon kaugnay ng mga hakbang ng alkalde ng New York. Inaasahang dadalo si Benjamin Netanyahu sa United Nations General Assembly sa Setyembre. At sinabi ni Mayor Zoran Mamdani na tinitingnan ng kanyang administrasyon kung maaari nilang arestuhin ang punong ministro pagdating niya. Totoo ba ang banta sa kasalukuyang leader? O palabas lang ito sa politika? Susuriin ito ni Michelle Kiki. Sinabi ni Mayor Zoran Mamdani ng New York na pinag-aaralan ng kanyang administrasyon kung pwedeng arestuhin si punong ministro Benjamin Netanyahu ng Israel kung bibisita siya sa New York City sa Setyembre para sa UN General Assembly. Sa panayam ng New York Times Magazine, matindi ang sinabi ni Mamdani laban kay Netanyahu. Naniniwala ako na si punong ministro Netanyahu ay dapat nasa The Hague. Isa siyang kriminal ng digmaan na kinasuhan na ng International Criminal Court. At makikikita mo ng opinyong yan ay pinaniniwalaan ng marami dahil na rin sa mga ginawa niya nitong mga nakaraang taon. Binanggit niya na nakikipag-ugnayan ang kanyang administrasyon sa Law Department ng lungsod ng New York tungkol sa legal na kapangyarihan ng lungsod kung bibisita ang punong ministro. Naglabas ang International Criminal Court ng arrest warrant kay Netanyahu noong Nobyembre 2024 dahil sa alegasyon ng war crimes at crimes against humanity sa digmaan sa Gaza na nagsimula matapos ang masakre ng Hamas noong Oktubre 7. Tinanggihan ng Israel ang mga alegasyon. Magkakaroon ng malalaking legal na balakid kung ipatutupad ng New York ang warrant. Hindi kasapi ang Estados Unidos sa Rome Statute ang kasunduang ng tatag ng ICC. Sinabi noon ni Gobernadora Kathy Hochul ng New York na wala sa kapangyarihan ng alkalde na arestuhin si Netanyahu. Samantala, sa tugon niya sa X, sinabi ni Danny Danon, embahador ng Israel sa United Nations, hindi nagagampanan ni Mamdani ang pamumuno sa New York. Imbes na asikasuhin ang tungkulin bilang alkalde at ang pagtaas ng antisemitismo sa lungsod, mas pinili niyang magpasimula ng kontrobersya at batikusin ang estado ng Israel. Wala itong mababago. Darating si punong ministro Netanyahu ng Israel sa New York upang magtalumpati sa United Nations General Assembly, ipahayag ang katotohanan ng Israel at ang karapatan nitong ipagtanggol ang mga mamamayan nito. Kung may dapat arestuhin, si Zoran Mamdani yon. Ayon kay US Ambassador sa UN Mike Waltz sa X, hindi mangyayari ang bantang arestuhin si Netanyahu sa pagbisita niya at tinawag niya itong purong pampulitikang palabas. Sa panayam, muling inakusahan ni Mamdani ang Israel ng genocide sa Gaza at binigyang diin na mahalaga ang posisyon ng mga politiko sa Israel sa pagpili kung sino ang kanyang susuportahan. Sinabi rin niya na ang mga kandidatong demokratiko na gustong mabawi ang tiwala ng pro-Palestinian na botante ay dapat kinalanin ang epekto ng pulisiya ng US at suportahan ang batas na naglilimita sa paglipat ng ilang armas ng Amerika sa Israel.
Para sa karadadang reaksyon at pananaw, tinatanggap natin sa studio si legal expert at political analyst Daniel Pomerantz, CEO ng Reality Check. Maraming salamat, Daniel. Kaya ang alkalde ng New York ay sinusuri ang mga posibleng hakbang upang maari niyang arestuhin ang punong ministro ng Israel kapag dumating siya sa New York. Ito ba ay isang matinding palabas pangpolitika? Sa totoo lang, mahirap para sa akin malaman kung anong iniisip niya or kung anong plano niyang gawin. Pero alam ko na nilalabag nito ang batas federal ng US. Noong 2002, ipinasa ng Kongreso ang Bipartisan American Service Members Protection Act na nagsasabing dabag sa batas federal ng US ang makipagtulungan sa International Criminal Court. Kung gagawin yun ni Ma'am Dani, lalabag siya sa batas federal. Kung utusan niya ang pulisya ng New York na subukang arestuhin si Netanyahu na sa teorya ay maaring niyang gawin, maaring mauwi ito sa armadong komprontasyon laban sa militar ng Estados Unidos. Hindi ko inakalang mangyayari yon, pero doon tayo dadalhin ng batas kung itutuloy niya. Sabi ng opisina ni Benjamin Netanyahu, nililihis lang ni Mandani ang atensyon mula sa mga pumalyang pulisiya sa pag-usisa sa posibleng pag-aresto. Pero nakakahiya talaga kung mangyari na may gumawa ng katawa-tawang hakbang kahit mula sa pulisya o iba pa para mapahiya ang punong ministro pagdating niya sa New York. Well, Iniisip ko na mapapahiya lang si Ma'am Dani dahil walang kwenta at hindi rin gagana ang kilos na ito. Maaring hindi ito gawin ng pulisya ng New York dahil kakausapin sila ng pamahalaang federal o gagawin nila ito at haharapin ang militar ng Estados Unidos. At hindi lang nito nilalabag ang batas ng Amerika, kundi pati na rin ang sinusubukang gawin ni Ma'am Dani ay lumalabag sa mismo mga batas internasyonal na sinasabi niya ang pinangangalagaan niya. Hindi lumagda ang Estados Unidos sa Rome Statute. Hindi lang yon, sabi ng Rome Statute na kapag bumibisita ang pinuno ng Estado, nasa Artikulo 78 ng Rome Convention ito. Kapag ang isang tao ay pinuno ng Estado, bawal mo siyang arestuhin ayon sa Vienna Accords at iba pang kasunduan dahil kailangan nilang malayang maglakbay at magsalita sa mga institusyon gaya ng United Nations. pero Daniel, may mas malalim na issue dito.